Madami ditong bukidin, kagaya nung sa vlog natin nung nakaraan na may tinambayan akong malawak na kaparangan. Mas masarap kasi doon. At ayun, mapipil mo yung tahimik na lugar. So may checkpoint dito. So titigil tayo. Sunod tayo sa alituntunin ng mga bayan na napupuntahan natin. Umalis ako sa bahay, wala akong kaplano-plano kung saan ako pupunta. Hindi kagaya ng mga kapag mga biyahe tayo, ay gabi pa lang napapaghandaan ko na kung saan ako pupunta kinabukasan. Alas 7 na ng umaga ako nakalis sa bahay. Ayun, dito ko na lang sa biyahe na naisip kung saan ako pwedeng pumunta. Basta nagmotor-motor lang ako kagaya ng dati. Hindi ko naman ito first time na nagawa. Kung minsan ay bumabiyahe ako na wala talaga akong destinasyon, bahala na ang ating motorsiklo kung saan tayo dalhin. Kung mapapansin niyo yung vlog ko sa Taysan nung nakaraan ay medyo putol, parang bitin. Napagpasyahan ko na dito ako sa Taysan ulit bumalik. Dito ako ngayon mga parts sa sa barangay Mataas na Lupa dito sa bayan ng Taysan. Dito ako napatigil sa napakagandang yan, kabukiran dito. Nagbabadya ng ulan dito mga part. Dito sa amin sa Batangas ay alam ko kagaya ng sa ibang lugar, sa kagaya ng lugar ninyo na dumaan din sa tag-init, talagang sobrang init. Pero ngayon medyo may kalamigan dito sa bayan ng Taysan, dito sa barangay Mataas na Lupa. Doon tayo napatigil sa napakalawak na taniman ng tubo. Hindi ako maaaring magkamali doon kasi may bakas pa na pinagtanggalan ng puno ng mga tubo. Siguro kakaani lang, tapos hinanda na ulit nila para mapagtamnan. Ginagawa ang kalsada dito. Medyo dahan-dahan lang tayo. Okay, good morning. Hindi ko pa pala kayo nababate. Kamusta kayo? Sana ay okay lang tayong lahat. Kung akong tatanungin nyo, okay naman. Medyo may konting nararamdaman lang, pero personal na lang yon. At ayun, kailangan idiretso pa din natin itong ating ginagawa na pagbiyahe-biyahe para at least dire-diretso tayo sa ating goal dito sa ating YouTube. Na ayun na balang araw ay magkakaroon tayo ng magandang dito, magandang pwesto. Okay. So diretso ang buhay natin, dire-diretso lang. So nung nakaraang vlog natin mga part ay nagpunta na tayo dito sa sa bayan ng Taysan. So nakarating tayo dun sa may palengke, dinaanan natin palengke ng Taysan. So ang daan natin dati nung nakaraan ay dun sa may Mapulo, Taysan. So kanina naman ay dun ako lumusot sa may barangay Dagatan. So parang sumalubong tayo kabilang way itong ating dinaanan ngayon para at least kahit na dito tayo sa bayan ng Taysan, bumalik tayo, ay iba na yung view na makikita ninyo.
Okay, dito ay ano, oh. Yan, oh. Babagong linis din lang yung taniman ng tubo. Ready na para pagtaniman ulit ng panibago. So ano bang goal natin para sa araw to mga part? So kagaya ng ating opening, yung pinakaunahan ng ating ng vlog ko kanina, ay umalis ako ng bahay na wala akong kaplano-plano kung saan ako pupunta. Bahala na kung saan mapadpad, kasama itong ating motorsiklo. At syempre kasama to si Daddy. Yan ulit, kasama ulit natin. At ayun, welcome pala muna sa Barangay Mahanadyong. Yun, siguro, yan, ito na nga. Kumbaga ito na yung pinaka-arko ng Mahanadyong. At diretso na yan. So nakalampas na tayo sa Barangay Mataas na Lupa. So, hindi ko masyadong kabisado ang mga barangay dito mga parts sa Taysan, dito sa way na ito. Kasi bibihira lang naman ako pumunta dito. So yun, mabalik tayo. At ayun, umalis nga ako ng bahay na wala tayong plano. Medyo magulo nga yung pag-iisip, pero hindi ko na mga parts sasabihin sa inyo. At ayun, meron tayong konting pinagdadaanan kasi basa-basa. Okay na tayo. So ang ating goal siguro makapamasyal, magkita ng ibang kumbaga iba sa mata, ibang lugar na mapuntahan, yung mga lugar na hindi pa natin dati napupuntahan. So ikot-ikot lang tayo dito sa bayan ng Taysan mga part. Samahan nyo ako hanggang sa matapos itong aking vlog. Sa parteng ito ay maganda kalsada mga part, pero kagaya ng dati ay ganito lang ating takbuhan. Mas maganda naman yung ang takbo natin ay banayad lang. Hindi naman tayo nagmamadali ngayong araw na ito. At ayun, wala naman tayong masyadong plano para mamayang hapon. At ayun, solong-solong natin tong araw natin. Pero hindi sa ibig sabihin na wala tayong hinahabol na oras ay mawawala pa din yung ang dati nating ginagawa na bago magtanghali ay makauwi sa bahay. Syempre, kung napapanood nyo yung mga dati kong vlogs ay alam nyo na kung bakit kailangan nating umuwi ng maaga sa bahay. So sa mga babago pa lang nakapanood nito ay ayun, update tayo lagi kapag bumabiyahe tayo. Kasi kailangan nga nating hatiin yung oras natin para sa pamilya. Kalahating araw para sa pagbablog natin mga part, at kalahating araw para masamahan natin ang ating pamilya, ang aking mag-iina. Napakaganda ng ang luang ng kaparangan, may mga baka. Parang talagang bukid fields mga part. Ito yung akin talagang hinahanap-hanap. Masarap naman talaga sa bukid. Sino ka naman ang may ayaw sa bukid tumira, no? Diba, unang-una tahimik, pangalawa ay presko ang hangin, pangatlo sa bukid ay andun na lahat yung patigabok. Matapos pala yung Barangay Mahanadyong ay ito na agad yung poblasyon kung saan ay nadaanan natin nung huling vlog natin dito sa Taysan, na doon tayo dumaan sa kabila, doon sa nadaanan natin sementeryo. So kung daan yung pinag-V, yung parang pinagwayan, yung Y pala, hindi V. Yun. Tapos ang pinaka mismong dadaanan, tatagusan, ay mismong ito yung palengke, pamilihang bayan ng Taysan. So may lugar tayo na hindi napuntahan dito mga part. So balik tayo dun sa sa pinaghulihan ng vlog ko. So tayo dumaan dito. So yan, public market ng Taysan. Shout out sa JNB. Ayan, dito sa kabila. Ayun. So dito tayo. Madami ditong bukidin, kagaya nung sa vlog natin nung nakaraan na may tinambayan akong malawak na kaparangan. Mas masarap kasi doon
At ayun, mapipil mo yung tahimik na lugar. So may checkpoint dito. So titigil tayo. Sunod tayo sa alituntunin ng mga bayan na napupuntahan natin. So kung may checkpoint ay ayun, tayo titigil at ayun. Basta kung ano yung rules sa mga bayan na napupuntahan natin, kailangan natin sumunod. Okay, kitang-kita yung ating baon, no? May tinapay tayong baon para kung sakali magutom tayo mamaya ay okay na okay. Ganun kasimple lang naman. Basta huwag kayo mga part babiyahe nang hindi siyempre kayo kumpleto. Siyempre hindi maiwasan yung mga ganang mga checkpoint na yun naman ay responsibilidad natin bilang mga bumabiyahe, mga motorista o yung basta't yung mga bumabiyahe, lahat na panglahatan kailangan natin kumpleto sa lisensya at papeles ng ating mga dalang sasakyan. So all goods, banayad. Wala tayong hassle kumbaga. Medyo nagpapakita yung araw, pero pansin yung mga part, ang ating itaas ay itong langit ay hindi kagaya ng dating open na kulay blue. Mag-iiba yung ating ngayon. Mag-iiba yung ating bang tawag dito? Pinaka view ngayon sa makikita ninyo sa sa likodan. May dadaanan lang tayo mga part dito na dati ko napuntahan dito sa Barangay Tilambo mga part. Ito ay may mga palayan din dito. Ayun, babagong bungkal din. So ibig sabihin ngayong papasok yung tag-ulan mga part, ay nagpi-prepare or naghahanda ang mga taga bukid or basta taga gantong lugar para sa panibagong season ng pagtatanim. Babagong linis yung pinakapalayan. Wow, ang lawak abot doon sa kabila. Diretso tayo mga part. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng tumigil dito. Napakalawak. Niyahanda sa hindi ko lang namatandaan kung anong klase ng pananim ang niyahanda nila dito. Dito sa lugar na ito, sa parting ito ay hindi pa wala pang itatanim. Pero ang daming baka, alabaw. Tanaw din dito yung tower ng Mount Banoy. Hindi na ako makapaghintay na sumapit yung tag-ulan kasi yun naman talagang hinihintay natin yung maging berde ulit ang mga itong mga kaparangan dahil ng mga pananim at lalong-lalo na yung mga kabundukan. Kasi halos ang mga kabundukan dito sa Batangas, sa mga napupuntahan ko sa malapit sa lugar namin ay halos na yung natutuyo, puro kulay brown, parang
ang sakit sa mata na tingnan kapag ganun ang kulay ng kabundukan. At saka itong mga syempre itong mga dito sa Kapatagan din, apektado din kapag tag-init. Kaya ngayon, ayun, siguradong banda-banda dyan kapag nagtag-ulan na ay babalik sa dati na maging berde lahat ng mga pananim at mga puno dito sa Batangas. At syempre sa ibang mga lugar din, sa lugar ninyo. Ang ganda ng ating pagkakatigil dito. Sayang nga lang at sa panahong ito ay tuyo pa. Pero banda-banda dyan, napakaganda dito. So nagre-ready na ako mga part. At ayun, tuloy tayo sa ating biyahe. Hahanap pa tayo ng mga lugar dito sa Taysan na na magandang view, pwedeng pagtambayan. Siguro maya-maya na konti ay titigil tayo. At ayun, magpapahinga muna, relax at mag-aalmusal tayo. Tambay habang kumakain ng tinapay. Uy, Ryan! Okay, hindi na tayo dumiretso dun sa palikod kasi parang babalik tayo dun sa handaan na tatagusan ay yung Barangay San Isidro. Tapos kung di ako nagkakamali ay ang labas ay sumay doon sa dinaanan natin sa may Barangay Santo Niño. So parang babalik lang tayo. So dito tayo sa medyo papalayo na konti. Matapos dito sa papasok na ito ay may lalabasan tayo, kakanan tayo. Titingnan natin kung anong meron doon. So first time kong makakapunta dito sa parting ito. So diretso tayo. Habang oras na 9:17, aba. 2 oras na tayong bumabiyahe. Pero all goods. Napakadami pa din nga talaga ditong mga palayan. Kung makikita ninyo, maaraw na, pero malamig pa din mga part. Kaya yun ang kagandahan kapag tag-ulan. Kasi kapag tag-ulan naman, hindi naman siya araw-araw umuulan. Kaya ayun, okay naman yun. Hindi naman tayo siguro mapipigilan na lumabas o bumiyahe. Kasi yun, ang wag lamang nating matsyempohan yung araw ng linggo, yung umuulan, yun, doon baka pa tayo hindi makalabas. Pero yung araw na Bulihan Road, so hindi ko sure kung yung Bulihan ay barangay, pero diretso tayo, explore natin itong mga part. Ayun, basta wag lang tatapatan ng araw ng linggo yung ating yung pag-ulan. So siguro magagawa ng paraan. Wala naman yung walang kaso yun mga part. Sabi nga kung gusto madaming paraan. So gagawa natin ng paraan yan para tuloy-tuloy ang ating ating paglalakbay. So samahan niyo pa din ako mga part. Dito pa din tayo sa bayan ng Taysan. So yung nadaanan nating karato na binasa ko na nakalimutan ko agad. Ay ayun, siguro yun ang barangay dito. Napakaganda yun. Naku, hindi nyo nakita, sayang. So diretso lang tayo. Aba. Kakaiba to sa aking mata. Siyempre bago din sa inyo mga part. Kasi ngayon lang natin na napuntahan. Kaya titingnan natin kung nasaan na tayo. St. Joseph Marelio Chapel, Bulihan Sentro, Purok 2. Ayun, napakadaming tindahan dito. Parang pinaka mini bayan, parang talipapa. So, hindi ko napupuntahan to. Ang dami pala dito. Diretso tayo. Sarap ng ng pakiramdam dito sa lugar na ito mga part. Kasi paunahin muna natin.
Ayun, masarap pakiramdam mga part, yung pinapaspas ka ng hangin na malamig. Basta masarap sa Yeah, I'm about pakiramdam. to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the